Sa pagsusuri ng isang grupo, lumalabas na mula baba hanggang taas ng gusali ng Tuserendra ang nagkaroon ng pinsala dahil sa pagsabog ng Biyernes. Nakatutok si June Veneracion. Kuha ito ng isang grupo na kasamang naatasan na suriin ng Tower B, Building A ng Tuserendra makaraan ng pagsabog nung gabi ng Biyernes. Halos buong gusali raw nagtamo ng pinsala mula ground level hanggang 8th floor. Ganito ang nangyari sa corridor ng 5th floor kung saan naroon ang Unit 501B kung saan pinaniniwalaang nagmula ang pagsabog. Nakunan din ng litrato ang LPG room na nasa basement. Dito raw nagmumula ang supply ng LPG na dumadaloy sa mga tubo papunta sa bawat condo unit. Dahil wala nga indikasyon na bomba ang sumabog, nakasentro ngayon ang investigasyon sa posibilidad na gas leak ang sanhi nito. Pero para kay Architect Ray Gavitan, Secretary General ng United Architects of the Philippines, mas pabor siya sa centralized supply ng LPG, lalo na sa mga high-rise building, kumpara sa kanya-kanyang tangke ng LPG. Mas safer talaga yung ganong system rather than yung individual na LPG tank sa loob ng units. Kasi kung yung isang malaking tangke nasa loob ng unit at yun ay nagkaroon ng leak, mas malakas ang sabog noon. At mas marami yung chances na magkaroon ng leakage at pagsabog. Ang dapat daw gawin ngayon, kumuha ng forensic architect para imbestigahan ang pagkakagawa sa gusali para malaman kung may depekto sa plano kung sakaling lumabas nga sa investigasyon na gas leak ang nangyari. Ang kailangan daw silipin ay ang mga pangunahing tubo ng LPG sa 5th floor dahil mas malaki ang tsansa na dito nagkaproblema at hindi sa mas maliliit na distribution pipe papunta sa mga unit. Yung sa arteries lang yan, yung mga supply, yung distribution pipes ang tawag doon, medyo mahina na ang pressure doon. Hindi ganun kalakas. Minamadali na ng DPWH ang kanilang report sa ginawang structural assessment sa Tuserendra. Dito malalaman kung pwede pa bang tirahan ang nasabugang apartment building. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.